Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Ang lahat po'y sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Pakibati din ho ang inyong mga katabi. Magandang umaga. Atin din pong binabati ang mga sumusubaybay po sa atin via live streaming po sa ating FB page at sa ating YouTube channel at gayon din po sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Sabay-sabay po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, nasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang iyong kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang pinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ng napilay, palalakasin ng mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukorin ko ang mabubutit masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magkaraon. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan, binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan, at sangayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magkaraon. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan, sa kita taglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magkaraon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon.
Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kaniyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halika kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo, mula pa ng likain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom, kailan kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan.
Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Lipo ay magandang umaga sa inyong lahat. Akin hong iniisip, nakalimutan ko palang sabihin kanina sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang kung ano ang ating pinagdiriwang sa linggong ito. Huling linggo sa karaniwang panahon, ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng paghahari sa sanlibutan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang haba ho, paikliin natin, Kristong Hari. Ayan, haba naman nung sinabi ni Father, yun lang naman pala. Kristong Hari. At nais kong imbitahan kayo, tingnan nyo nga ho ang inyong katabi. Yan ba'y mukhang anak ng hari? Nako, Father, hari ng yabang. Hari ho ng taray. Mga minamahal na mga kapatid, alam niyo, napakaganda kapag dinarasal natin yung dasal na Ama namin. Di ba? At kapag yun ay dinadasal natin, tayong lahat nagdarasal ng Ama namin. At ang ating dinarasal na ito ay isang paalala sa atin. Ganda ho ng mga kasunod. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Ganyan? Big sabihin, tinuturing talaga nating ang Diyos ay maghari sa ating buhay. Pagharian tayo ng Diyos. Mapasa amin ang kaharian mo at sundin ang loob mo. May tunay naman, kung tinuturing natin ang Diyos ay hari natin, anong kailangan natin gawin? Susundin natin ang kanyang kalooban. Pero mga minamahal na mga kapatid, kapag naiisip natin ang salitang hari, agad na pumapasok sa atin yung hari sa mundong ito. Yung hari na maraming kawal, maraming sundalo. Yung hari na nakaupo sa trono. Yung hari na makapangyarihan. Yung hari na siyang pag nag-utos, dapat sundin. Yun ang nasa sa isip nating hari. Pero ang gandang balikan nung unang pagbasa kung saan ang Diyos bilang hari kakaiba. Anong sabi dito? Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang may hina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Yun ang ating hari. Kakaiba. Hindi para tayo ay pabayaan o hindi para tayo maglingkod sa Kanya. Doon sa ating unang pagbasa, yung hari pa nga ang siyang maglilingkod sa atin. Hahanapin tayo, aalagaan tayo, pagagalingin tayo. Yan ang ating hari. Mga minamahal na mga kapatid, sabi ko sa inyo, tingnan natin yung ating katabi. Yan ba'y mukhang anak ng hari? Oo naman ho. Nang tayo'y binyagan, tayo'y naging mga anak ng Diyos, tayo'y mga anak ng hari. Kaya nga lang, wag nating kalilimutan, yung hari na ating tinutukoy, hindi yung hari na kinikilala ng mundong ito, kung hindi yung haring ipinapakilala sa atin ng Diyos. Yung hari na handang tumulong sa kanyang kapwa.
Yung hari na handang tumulong at magkawang gawa, lalo tigit sa mga nangangailangan. Ayan. Kaya halimbawa ho, may matanda na wala ng maupuan. Tumayo ka, sabi mo, Lola, dito ka na po umupo. Anak yan ng hari. Tumulong sa simpleng pangangailangan. Simple lang ho yun. Pero kita niyo, ang tawag natin ay Boy Scout Pero yun ay isang pagpapakita na siya'y anak ng hari. Tumutulong sa nangangailangan. Hindi naman ho kailangang malakihan ang ating tulong. Sa mga simpleng kabutihang ating ginagawa, maipapakilala natin, ako'y anak ng hari. Ako'y anak ng Diyos. Kaya ang ganda nung kadugsong o karugtong noon hong Ama namin. Di ba? Pagkatapos nung first part, may second part. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ganda ho, Bigyan mo kami. Wag ho kayo magdarasal. Bigyan niyo ho ako ng kakanin sa araw-araw. Masyado kang makasarili. Bigyan mo kami. Kaya nga, sa isang tagasunod ni Kristo, ang hirap tanggapin na ika'y busog at may nakikita kang kapwa mo na nagugutom at nangangailangan. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. Ngayon ho, katapusang linggo, susunod na ho'y Adbyento na. Sa isang linggo'y Disyembre na. At kahit hindi pa nagde-December, meron na hong mga nagki-Christmas party. Sa Christmas party, ano ating ginagawa? Hoy, tayo mag-Christmas party. Dala ka ng pagkain. Yung pagkain dala mo, kakainin natin. Tayo rin ang kakain. Tayo rin ang magpapakabusog. Pag may tira, iuuwi natin. Baka ho, medyo baguhin natin. Anak tayo ng hari. Maraming nagugutom. Ikaw naman, pang-5 Christmas party mo na. May busog na busog ka na. Na-high blood ka na nga . Baka pwedeng pag-usapan natin, ay, sa iba naman natin ipakain. Tayo nagsasaya. Tayo lang nabubusog. Sana yung iba mabusog din. Sana yung iba mapakain din natin. Hindi ho ba't mas masaya? At tunay na inaipapakilala natin na tayo'y anak ng Diyos. Tayo'y anak ng hari. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Bilang anak ng hari, ang hari natin mapagpatawad. Hindi katulad ng ibang hari, pag ikay nagkasala, pugot ulo. Ang ating hari, iba. Pagpatawad. At yun din, bilang mga anak ng hari, ang panawagan sa atin. Pag minsan, may mga pilosopo pa sinasabi, yung Diyos magpapatawad, pero ako hindi. Ay, anak ka nga ng Diyos Anak ka nga ng hari Yun ay kung gusto mo. Kung ayaw mo namang maging anak ng Diyos, ay di, yun nga ang iyong saloobin. Hindi ako magpapatawad. Di naman ako Diyos. Anak ka nga ng Diyos. Gusto mo ba? O ayaw mo? Kaya, patawad. Ang papasok na panahon ng Adbyento, isa yan sa panawagan. Magpatawad tayo sa mga nagkakasala sa atin. Pagpapatunay na tayo'y anak ng Diyos. Baka ngayon habang tayo nagmimisa, nagkaagawan sa bangko. Dahil kay napasiar ng kaunti, pagbalik mo may nakaupo na, ang galit mo. Huwag naman. Mas pangibabawi natin na tayo'y anak ng Diyos. Na tayo'y anak ng hari. Patawad.
Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Yan. Bilang mga anak ng hari, laging nandyan ang tukso. Ayaw ng dyablo na tayo babait. Ayaw ng kalaban ng Diyos na tayo gagawa ng mabuti. Kaya nandyan palagi ang tukso sa atin. Pasko, lapit na, nagbigayan. Ikaw, ano nga bang ibibigay ko? Siya, ito na lang. Ito na lang ririgalo ko. Sana, tunay yung ating pagbibigay, yung nanggagaling sa puso. Alam niyo ho ba, kung ano yung tunay na pagbibigay? Sabi nila, ang tunay na pagbibigay ay kapag nagbibigay ka at ikay nasasaktan. Pero pag ikay nagbigay, dahil baliwala lang sa'yo, ay, siya yan na may sobra lang sa akin. Excess ko lang naman yan. Surplus ko lang naman yan. Siya, yun na. Pero yung medyo nasasaktan ka, Diyos ko, pinaghirapan ko ito, tapos ibibigay ko lang. Yan. Yan ang pagbibigay. May kasamang sakripisyo. May kasamang sakit. Yan ang tunay na pagbibigay. Kaya nga lang, palagi nandyan yung tukso. Kaya nga dasal natin, ilayo mo po ako sa tukso. Ano? Ito bang aking kapitbahay, patatawarin ko na ang lahat ng kanyang utang? Ako hindi, kalahati lang muna. Baka naman dadalawandaan yung utang. Sige na, patawarin mo na. Ano? Hahatiin mo pa, 100 ng kalahati. Bigay mo na. Kahit medyo masakit. Sapagkat yun ang pagbibigay, huwag tayong padadala sa tukso. Anak tayo ng Diyos, anak tayo ng hari. Mga minamahal na mga kapatid, sa bandang huli ng ating buhay, haharap tayo sa Diyos. Hihiwalay ang tupa sa kambing. Ang mga nagpakain, nagpainom, nagpatuloy, dumamay, dumalaw sa mga nangangailangan, sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid, sasabihin ng Diyos, halika kayo, pumasok kayo sa inihandang tahanan sa inyo ng aking Ama. At sa mga nagkait, naging madamot, hindi nagpapatawad, maraming kagalit, anong sasabihin? Itapon yan sa labas. Doon, magngangalit ang kanilang ngipin. Mga minamahal na mga kapatid, alin ating pipiliin? Maging tupa na anak ng Diyos at anak ng hari, o maging kambing na hindi gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Sa pagpapatuloy na ating banal na pagdiriwang, ipanalangin natin sa Diyos, Panginoon, sana nga po mapatunayan ko sa aking gawa, sa aking iniisip, sa aking salita, na ako'y iyong anak, ako'y tunay na anak ng hari. Amen. Ang lahat po'y magsitayo. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lagi tayong nanganganib na magkulang sa paglilingkod sa Panginoon sa ating mga kapatid, sapagkat pananagutan natin kay Kristo ang ating pakikitungo sa ating kapwa. Manalangin tayo. Kristong aming Hari, dinggin ang panalangin namin. Kristong aming Hari, dinggin ang panalangin namin. Para sa lahat ng mananampalataya, nawa paghandaan nilang mabuti ang huling paghuhukom at ang mga implikasyon ng pagkakatawang tao ni Jesus. Manalangin tayo. Kristong aming Hari, dinggin ang aming panalangin. Para sa Santo Papa Francisco at lahat ng iba pang pinunong espiritual, nawa ang kanilang halimbawa ng pakumbabang paglilingkod sa mga nangangailangan ay tularan ng lahat ng may mabuting kalooban. Manalangin tayo. Kristong aming Hari, dinggin ang panalangin namin. Para sa mga guro, doktor, nurse at mga social worker, nawa ang kanilang paglilingkod sa mga estudyante, may sakit, at mga dukha ay alinsunod sa diwa ng pananampalataya. Manalangin tayo. Kristong aming Hari, dinggin ang panalangin namin. Para sa mga dukha, api at naghihirap, nawa makalasap sila ng kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakawanggawa ng kanilang mga kapatid. Manalangin tayo. Kristong aming Hari, dinggin ang panalangin namin. Para sa ating lahat, sa huling paghuhukom, nawa marinig natin ang paanyaya ni Jesus na nagpapatuloy sa atin sa kaharian ng Ama. Manalangin tayo. Kristong aming Hari, dinggin ang panalangin namin. Panginoong Jesus, malimit kaming magkulang, magmahal at maglingkod sa iyo sa aming kapwa. Patawarin at pagpalain mo nawa kaming maging mga tanda at kasangkapan ng iyong pag-ibig para sa lahat. Ikaw na nabubuhay at nagahari ng walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ng iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pang magpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod.
Siya ang gumanap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat, upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natupos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming lahat, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisanisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Manalangin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, magpasabi ang kaharian mo, suspin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iparin tulad sa tukso, niyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, parang kapangyarihan, at ang kaburihan, magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. So
nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Si Kristo'y inihain na, pamasko ang tupad. Magsalot tayong masaya, sa tinapay na pamista. Sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, langit kailanman. Si Kristo'y inihain na, pamasko ang tupad. Magsalot tayong masaya, sa tinapay na pamista. Lagot wagas, Alleluia. Si Kristo'y inihain na, pamasko ang tupad. Magsalot tayong masaya, sa tinapay na pamista. Lagot wagas, Alleluia. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal,
pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections na nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Atin pong ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikaapat, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Ngayong araw ng linggo ay dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Magkakaroon po tayo ng prosesyon ng banal na sakramento pagkatapos ng misa sa ika-6 ng gabi na susundan ng banal na oras. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa para sa ating mga seminarista. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikasiyam ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang buka ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.